Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Pagkanindot, no? Pagkanindot ang mga igsoon, kung mo ni ang prayer na itong tanan. Why? Kung mo ni itong context sa itong prayer, God is so wise. Maayo kaya ng Diyos, maalamon ang Diyos, tungkol kay kikinahanglan natin yung butanga, ihang i-added unto you. He will add, mga igsoon, not minus. Yun na mga igsoon, mo nang get rid of it, no? An invitation, sayang ang invitation. Kung di nato ni mga igsoon, hallelujah, makuha pa. Di nato mahook mga igsoon, sayang ang panahon. Muna di nato palampason mga igsoon ang glory ni Lord. Mupas raon niya, no? Mupas raon niya ang imong nabati karon dili na ni mahitabo sunod. Ang opportunity will come only once. Kausara. Kung doon na may lain pang opportunity mga igsoon, lahi na po ng situation. Lahi na po na siya mga igsoon nga imong ma-embrace. But is sayang mga igsoon ang usapang opportunity na wala nato mabatunan. Hallelujah. Ingon ang Diyos mga igsoon. The truth is, God's glory shines brightest through His goodness and mercy. O mo ni nahitabo ang radiance. Dili mo sulod ang radiance. Ang iyang brightness, ang iyang glowing. Mura bang imuha bang panic ba? Nga maigo gani sa adlaw, mamula pula. Ang wow, mispisa o mispiso. Ano di ba? Sensitive. Mo ni radiance that glows over and over again. Hallelujah. Dili mawala built-in sa imuha. Pero wala gayud presensya sa Ginoo, mag-dry ta. Amen. Wala nga di ta magpakawala sa presensya sa Ginoo. Not only Sunday, dili lamang panahon sa Sunday. How about Monday? Wala ta naka-fellowship. Let us always fellowship mga igsoon diha sa presensya sa Ginoo by reading His Word, by meditating His Word. Muna usa ka puputang mga igsoon ng radiance ni Lord, magpabilin mga igsoon. Dili mas stagnant, no? Dili mas stagnant. Munang si David, no, kanunay gyud na siyang nag-encourage, or even Apostle Paul, kanunay nag-encourage na dili nato undangon ang panagtigom sama sa nabatasan sa gibuhat sa uban nga mga Kristohanon mga igsoon. Hallelujah. Ang ikaduha mga igsoon, the limits of human vision. Although ang radiance of His glory saad sa Dios nga ipakita ko tanan diha nimo, iyang ipakita, pero nining higayon na as human as we are, naatay limitasyon. Basaw na to ang verse 20. Apan dili mo makita ang akong nawong, that is limitation. Although ingon sa Dios na nag-expect na ta answered prayer nga ipakita na sa Ginoo, pero at the end wala pa gyud yan. Di ba? Apan dili mo makita ang akong nawong, kay walay tawo nga makakita kanako nga magpabiling buhi. What if nakita ni Moses ang dagway sa Dios? What if lang? So meaning, ma-fulfill ang verse 20. Kay once nga musulti ang Dios, kay sira-sira, whatever will be, will be. Apan good, God is good, tungod kay even bisan pa sa kakulit ni Moses through his prayer, but yet nakita dito mga igsoon ang limitation, dili limitation sa Dios, limitation sa tao. Kay ang Dios walay limitation, amen. Dili limita, walay limita ang Dios. Apan ang tao adunay limitation. Kay was nagihatag sa Dios ang gihatag sa Dios ang request ni Moses nga pakit ako sa imong himaya. Apan ang ipakita sa Dios dili ang iyang nawong, ang iyahang buko-buko, ang iyang likod. Unsa may gipasabot niini? Pag-ingon sa Dios nga, you cannot see my face. Ha? Because no one can see me and live. Dili ka makakita sa akong dagway. Kaya kung makita nimo ang akong dagway, ningon ang Dios, dili ka mabuhi, di ka magpabiling buhi. Sabi kaingon nato mga igsoon nga why nakakita sa Dios. Sa John chapter 1. No one sees God.
No one sees God. Walay nakakita sa Dios. Apan adunay naka-feel sa iyahang glory. Kanang malipayon ta mga igsoon, that's the glory of God. Pero kung malipayon ka sa kalibutan, that's not the glory of God. Amen. Kung malipayon kang nag-alagad sa Ginoo, malipayon kang nag-meditate sa Word of God, na malipayon kang nag-worship, nagmalipayon kang nag-awit sa Ginoo, nagdayeg sa Ginoo, nag-ampo sa Ginoo, and that is the glory of God. Pero kung burden gani nimo mga igsoon sa iyos buntag, kita kaampo, walay glory. Buntag pa lang gani na naglalis na nag-away na, asa na ang glory? Apan kung doon na tayo glory sa Ginoo, doon na may panagbingkil, doon na may panaglalis, pa-reconcile na, pinaagi sa tabang sa Diyos. Kalapakan na to si Lord mga igsoon. Muna nindot na good kaayo, na doon na tayo connection sa Ginoo. Nindot na good kaayo mga igsoon, walay problema nga dili masolban kung tabangan ta sa Ginoo. Hallelujah. Muna mga igsoon, nga di ta maglakaw sa atong kaugalingon, di nato pwedeng gamiton ang atong tawhano, ang atong limitasyon just to fulfill our human desire. Dili yun. Apan tugutan nato mga igsoon nga ang Dios upatigbabaw, na ang Dios mga igsoon kanunay mag-intervene sa atong mga kinabuhi. Muna sa gitawag nato sa gitawag of divine intervention. Let Jesus Christ be the center of our lives. Kay mao ni mga igsoon ang makapapuggang, makapabungkag mga igsoon sa tanang mga stronghold, sa tanang mga puwersa nining kalibutana nga di nato makontrol sa ato ang power. All po ba ang kitay power mga igsoon nga ikapasidar mo? Only ang Dios ramang gyud. Hallelujah. God limits the human vision because God is beyond human capacity. Lalong ang Dios, ang tanan nga di matugkad sa tao, pwedeng matugkad sa Dios. Nya kung di ta katungkad mga igsoon, dool sa Dios. Surrender sa Dios. Aron nga kung nagduha-duha ta, aron nga kanabang wala tay kanang naglantaw kas kapasidad nimo nga di nimo kaya mga igsoon. Saon na ko ni? Nag-abot man ang mga project kung estudyante ka. Wa pa gani ko kapasa atong usa, naalapoy ba ko nang abot? Yung saon man po duwa kung ka nagama dayon. O di ba makasapaw-sapaw? Wa pa gani nasulban ang usang problema, naalapoy problema. Nga naman tungod kay limitado ta. Di nato mahimo mga igsoon, kinang mahimo nato one at a time. Right? Unya karon mga igsoon, di punta mo damo, kanuna na punta naghilom-hilom, di ganita magpasa, mag-acknowledge sa Ginoo, di sa pagtabang sa Dios. Dili. Pero si Moses, di siya ganahan mga igsoon, nga di niya mahimo ang iyang responsibilidad diha sa Dios bilang pagkatinawag. Inanay mong kapag gitawag ta sa Ginoo. Kay gitawag man ta sa Ginoo, maulaw ta sa Dios nga dili mo perform sa akong responsibility. Unsa may imong responsibilidad bilang usa ka tinawag? Amen? Nakabalo ba ta unsay atong responsibilidad? Ang atong responsibility mga igsoon is to reveal God's glory within us. Nga naman, para nga ang uban nga makakita sa glory sa Ginoo, makaptivate sila. Mabirani mo ang imong igsoon gikan sa bakba sa kamatayon. Sa mga ikaw gikan gikuha sa Ginoo sa kangitngit paingon sa marvelous light. Kung doon na kay glory gikan sa Dios, pwede nimo siyang ma-snatch. Everybody say snatch. Snatch. O sa snatch? Mabirani mo siya. Kana ba? Naakay kulintas, kunya, glowing kayo, radiance kayo, bright kayo, attract kayo sa mga kawatan. O karon, lakaw-lakaw ka dito, nakaka-burloloy diri. O kani, burloloy ni, pero wak man gyud nakasnas ani. Na, uyaw masnas pa, kibasig maapil po di akong kulumingking. Gisnas pa, gikuha. Mo, di ba? Mo na siya, ang glory sa Ginoo.
Dapat ang taong walay glory, kung naka-built in ang glory sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong paglakaw makita. That is the first and profound responsibility. Pag ingon diya nga you are the light, that means you have glory. Amen. You are the salt, that means you have glory. Mo ni, no? Mo ni mga igsoon. Ug asa nato ni siya mga igsoon mabait, mabait lang gid ni pinaagi sa mga pulong sa Dios nga tuwa ang gi-exercise. Hallelujah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Born to Praise TV channel. God bless.